Alright, mga kababayan, no, mga kaibigan. Pag-uusapan natin, mga kababayan, ito pong si Senator Bato at kung paano siya binutata ng isang magaling na retired justice. Kasi itong si Bato, wala pong alam ang utak nito. Yung ulo nito, ang laman nito ay ano ba yun, yung hangin sa lobo? Ano ba yung nilalagay sa hangin sa lobo? Di ba pampalutang? O ayun, lutang na lutang. May mga bagong miyembro po. Pasensya naman sa mga kakamping ka. May bago pong recruit si Mama Lenlen ng mga kakamping sa lutang organization nila. LLO pa o LLO. Pasensya po sa mga kakamping sa LLO, Lenny Lutang Organization. Non-profit po yan. Non-profit organization. Pasensya naman po, Mama Lenlen. Bakit? Member mo ba si Bato at si Robin? O yung nauna natin, si Robin, nakuryente ng sariling katangahan. Ito naman si Bato, lutang sa kanyang katangahan. Bobo talaga. Paano naging mambabatas ito, mga kababayan? Ano ba ang sinabi ni Bato na kinontra ng isang retired Supreme Court Associate Justice? Pero bago yan, itong si Bato, tuwang-tuwa na po ito. Wala na po itong problema dahil na-archive nila pansamantala ang impeachment case labang kay Tokmol Sara Duterte habang nire-review ng Supreme Court judges ang motion for reconsideration. Si Bato, nagmamalaki. Naging ano na po siya, naging santo na siya, banal-banalan. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, Bato, hi 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 hi. Ganon ang awit natin sa mga pro-Duterte Senator Black. Ano pa ang sabi ni Bato dati? I am always guided by the Holy Spirit. Di ba Bato? Sabi niya pa, para ako sa taong bayan. Ano palagay nyo? Nagsenador ako para sa Duterte? Oo naman. Di ba? Tapos sasabihin niya, para daw siya sa taong bayan, pero ang loyalty niya kay Duterte. Lutang talaga, mga kababayan. Bato, ano ba? High ka ba sa mga medicine mo? Na-high ka ba sa mga medicine mo? Hindi mo lang hinasabi mo eh. Di ba sabi mo yan sa radio show ni Ted Filon at DJ Chacha, o just to mention those two? Sabi mo, taong bayan o Duterte? Siyempre, nagsenador ako, binoto ako ng taong bayan. Even though na maka-Duterte ako, pero loyal ako sa Duterte. So, hindi ka loyal sa taong bayan. Ang taong bayan, ang siyang may kapangyarihan. Binigyan ka ng kapangyarihan ng taong bayan. I-representante mo ang taong bayan sa pagiging senador mo. Ang problema, ano ang pinapaniga mo, ano nire-representante mo? Ang mga Duterte. Di ba ikaw pa nga yung nangunguna noong unang session nyo, nagbukas kayo from break, na naka ano pa kayo, yung judges group, di ba? Anong sabi mo? Dismiss. Di ba? Ano pinaba-dismiss mo? Yung impeachment case labang kanino? Kay Tokmol Sara Pusit Duterte, di ba? Ikaw na umaming ka na eh. Walang Batong PNP chief, walang Batong senador kung walang Duterte. Kaya ang loyalty mo nasa Duterte, tapos sasabihin mo taong bayan, di ba lutang na lutang ka lang? Eto pa matindi, mga kababayan. Ano sabi niya dito? Ayan sa quote card ng Pilipinas Today. Nagdesisyon na ang Supreme Court. Bakit magdidipati pa tayo? Nobody is supreme and above Supreme Court except God. Oy! Oo. Kasi nga 'di ba yung desisyon ng Supreme Court, immediately executory daw yung desisyon nila. Na unconstitutional nga di umano yung impeachment case kasi nga na-violate ang 1-year ban. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ngayon, sinasabi ni Bato, bakit pa sila magdidebate? Nagdesisyon na ang Supreme Court. Nobody is above the Supreme Court except God. Wait a second. Hindi ko po kine-question ng Diyos. Wag na nating tanungin ng Diyos. Nobody can question God. Ayun po yung sa akin.
God is omnipotent, omniscient, and all-powerful being. Kaya wag nating idamay dito ang Diyos. Itong mga Duterte, mahilig idamay ang Diyos. Tapos mumurahin nyo ang Diyos. Diba? Kung makaalipusta ng kapwa-tao ang mga Duterte, wagas, tapos babanggit ng Diyos. Diba mga hypocrite? Ikaw ba to, hypocrite ka na, lutang ka pa. Mama Lenlen, tinanggap mo ba to as member mo? Wag naman, kasi talagang, mga tanga itong mga ito, mga tanga na lutang pa at bobo. Wag naman sana. Okay na lang na maging lutang. Ha? Mukha namang matalino si Mama Lenlen. At talagang may ginagawang trabaho. Nakita po natin yan. Sa bayan niyang Naga, mayor siya ngayon. Talagang nagtatrabaho po si Mama Lenlen. Nagpapasikat, bumabawi. Di ba? Ito si Bato. Ano tinatrabaho nito? Tinatrabaho para iligtas ang Duterte sa kanilang mga accountability. Tapos sasabihin mo, Diyos lamang ang mataas sa Supreme Court? Yes! Pero may isang bagay pa na mas mataas sa Supreme Court. Ihiwalay nyo ang Diyos dyan. Ano ang mas mataas sa Supreme Court, mga kababayan? Ha? Ano po ang sabi ni retired Justice, Supreme Court Associate Justice at Adolf Ascuna? The Constitution is above them all. The power of judicial review is part of the balancing of the Constitution. Hoy, Bato! Ha? Ang Konstitusyon ay mas mataas sa inyong lahat. Sa inyong 3 co-equal branch of government. And then, ang pinakamataas sa Konstitusyon ay ang Diyos. Tama, mali. Kasi sa Konstitusyon, nandun na ang sambayan ng Pilipino. Nandun sa preamble. We, the sovereign Filipino people, andoon kami sa Konstitusyon. Tayo ang mataas kaysa sa Supreme Court, sa Executive at sa Legislative. Supreme Court, alam mo ba yan? Mambabatas ka, hindi mo alam yan? Hindi natin kini-question ang Diyos dito. Wala akong ano dyan. Labas ako dyan. Patawarin nawa ako ng Diyos. Ayaw kong idamay ang Diyos. Pero, mali ka ba to? Ang Konstitusyon ang pinakamataas sa lahat. So therefore, kaya naman pala, hindi nyo ginagalang ang Konstitusyon. Kasi ang alam ninyo, mas mataas kayo sa Konstitusyon bilang mga senador. Ang alam nyo, pinortwit nyo kaagad, inimediately executory nyo yung desisyon ng Supreme Court na unconstitutional dahil mas mataas ito sa Konstitusyon. So binaliwala nyo ang Konstitusyon. Bakit? Mas mataas yung Supreme Court eh. Nasaan sa'yo ang lugar ng Konstitusyon? Nasa ibaba ninyo? Kapantay ninyo? Hindi po. Nakakahiya naman. Hindi mo alam yung pinagsasabi mo. Basta makapag-reference ka sa Diyos, yes, okay yan. Pero, alamin mo muna, may nakakalimutan kang isang bagay na siyang bumuo niyan. Diba? Ang Konstitusyon. The Constitution created those bodies and their functions and obligations and their mandates. Iniwan mo, ang tingin mo, mas mataas ang Supreme Court kaysa sa Constitution, mas mataas ang Supreme Court kaysa sa inyo. Kaya naman pala, hindi nyo alam yung nilalaman ng Constitution kasi hindi nyo yata talaga alam. O sino ang lutang, sino ang tanga at bobo. Ganyan po ang kwalidad ng ang quality ng mga senador sa bansa. Maski na nga abogado na, wala pa ring alam sa nilalaman ng Constitution. Anong merong Senado meron tayo? Mga bugok. Diba? Nakakahiya ka ba to? PMP chief ka? Nag-PMA ka? Sabi mo nga once nag-graduate ka ng PMP at PMP chief ka na, I will uphold and protect the Constitution. Tapos sasabihin mo, mas mataas ang Supreme Court sa lahat? Nobody is supreme and above? Wow! Ang galing mga kababayan, ang tanga mo ba to? Visit? Yan ang tinatawag yung naggagaling-galingan, nakakahiya kang PM Mayor, nakakahiya kang PMP Chief, at higit sa lahat, nakakahiya kang senador. Mambabatas ka? Binaliwala mo ang konstitusyon? Nabuo yung mga yan, nabuo kayo dahil sa konstitusyon? Ordinaryong tao sasabihin sa'yo, hoy, konstitusyon ang pinakamataas sa lahat, except sa Panginoon. Iba po yun, eternal being yun. We are talking about
a human being, a human identity o human things. Kasi ito nakikita. Ang Diyos hindi nakikita, kaya wag niyong idamay diyan. Even though God is above everybody. Celestial being, spiritual. Ang usapan dito hindi spiritual, kaya wag niyong idamay ang Diyos. Even though sabi ng Diyos, igalang at respetuhin niyo ang gobyerno. Itong mga senador na ito at ilang mambabatas, ginagalang at nirerespeto ba nila ang gobyerno? Ang gobyerno, ang mga tao, mga bastos. Sino ngayon ang pinakalutang? Dinaig nyo pa ang lutang organization ni Mama Lenlen. Dinaig nyo pa si Leni Robredo na ngayon talagang nagpapakitang gila sa trabaho niya. Kayo, anong tinrabaho nyo? Just to save the Dutertes? Mga walang hiya, Nakakahiya po. Mambabatas, sasabihin, Supreme Court is above and supreme everybody except God. Wow naman. Kaya pala, wala silang paggalang sa konstitusyon. Diba? Nakakahiya po kayo. So yan ba ang sinasabi ng Holy Spirit sa'yo? Tinuruan ka ng mali ng Holy Spirit? Kasi sabi mo, you are guided by the Holy Spirit every day. O ngayon, ginawa mo pang sinungaling ang Holy Spirit? Senator Bato? Ay, gali. Kakahiya. Punta naman tayo dito sa sinasabi niyang bloodbath niya. No? Nung nalaman niyang panalo na siya dahil in-archive, sa tingin niya, panalo na siya. O dito po sa GMA News, nagmamalaki na siya, nagmamayabang na siya. Sarah, I wanted to see evidence of prosecution and defense presented. Paano po makikita yan? Paano mo makikita kung walang impeachment trial? Saang korte mo dadalin? Ayaw mo naman sagutin, lagi mong dinidepensa. I will answer those allegations in the proper setting, in the proper forum. Yun na nga yung impeachment trial ng proper forum O di ba? O antayin mo yung desisyon ng ombudsman, doon magkakaalaman. Sara Duterte said she wanted the pieces of evidence from both the prosecution and defense presented in an impeachment trial. Paano nga ma-present kung kinampihan ka ng mga kaalyado mong Senado at Supreme Court? Paano? Di sana kung talagang gusto mo, hindi ka na nag-file ng motion. Hindi ka na nag-file ng apela, kine-question yung impeachment case sa Supreme Court. Sana wala na, sana in-advisean mo lang si Torion. Wag na. Harapin na natin ito kasi nasa akin ng ebidensya, nasa akin ng katotohanan. Ngayon, in-archive na ng Senado, saka ka magsasalita ng ganito. Nasaan ang bloodbath? Ina talaga. Sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy. Gusto niya i-enjoy yung moment na nanalo siya sa kaso sa Supreme Court. Ayan. Yan po. Magre-relax daw siya. Hindi pa siya nag-relax niyan. Puro bakasyon nga ang ginawa. Putragis na yan. Hindi pa daw relax yun. Anak ng puta, napaka talaga. Napaka-spoiled brat talaga mga kababayan. Napaka-spoiled. Ito ang sabi kasi ni Erwin Tulfo, challenge Sara to disclose all documents on the use of public funds. Ang problema nga, Erwin Tulfo, bumoto ka naman ng archive Isa ka din sabi ni Pusit, I wanted all the pieces of evidence from the prosecution, all the pieces of evidence from everyone. But unfortunately, that will not happen for now. And of course, as I said, we must prepare for what possibly happens next. Kung totoo ito, mga kababayan, sa sinasabi niya, kung totoo ito sa mga sinasabi niya, sasabihin na lang niya, wag na, Supreme Court, i-ano ko na lang, ibalik nyo na lang sa akin yung pinal ko. Torion, kunin mo na yon, i-retract mo na lang yon. Senado, wag na kayo makailam, mag-forthwith na kayo. Ready ako. I have 16 lawyers that truly can defend me and found me not guilty. Kaso hindi po Di ba? Ginago tayo ng Senado at Supreme Court. O sana naman ma-redeem ng Supreme Court ang sarili nila. Sana nila maintindihan nila yung motion for reconsideration na pinal ng HOR at ng ilang grupo. At makita nila ay nagkamali tayo. Hindi naman masama sabihin, I made a mistake, I'm sorry. O di ba ganun, Supreme Court? Nako, pag ginawa nyo yan, baka bumalik pa ang pagtitiwala ko sa inyo. Pero pag yung sasabihin nyo, due process, you want to really impose the rules, gawa-gawa nyo lang yun ngayon Di ba?
Paano masusunod yun kung bagong labas nyo lang na rules? Ano, retroactive? Di ba nakakahiya po? O ito mas lalong nakakahiya itong si Pusit. Magre-relax daw muna siya. Magre-relax ako. Ganon? Wow, tapos sasabihin niya gusto niya makitang mga ebidensya? Kwento mo sa lelang mong panot o di kaya kwento mo doon sa tatay mong bastos. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.